O, diba, feeling beauty queen? Beauty queen nga lang ng mga gulay. Kaninang umaga nga ay pumunta tayo sa bakuran ng aking inay upang maghanap ng mga gulay para naman meron kaming ulam ngayong tanghalian. Kaya lang ibang nasipat ng aking mata. May bunga na nga ang rambutan ng kapitbahay. Basta nga bunga ng rambutan ay napakalinaw ng aking mata. Ay talaga namang nangangawit na nga yung lieg ko sa pagtingala sa bunga ng rambutan. Wow! Kaya naman ako'y lumihis na ng daan. Mamay mga yung aking kamay, maputi ko pa yan. Kaya kita nyo naman at napakarami na naman ng bunga ng ampalayahan ng inay. Maya-maya ngay nakita ko na ang ina namumuti na ng bunga ng kakao. Sa totoo lang, nung nakaraang araw, may nakuha na kaming hinog dyan. Pero ito nga at meron na namang hinog. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa ibang lugar. Pero dito sa amin sa Laguna ay kakawang tawag sa punong ito. At basta nga may mga bunga ang tanim ng ina, tuwa naman akong mamitas. Medyo mahirap nga siyang kunin kaya pinahawak ko sa ina ang aking kamera. Hindi naman halata na natutuwa ako dyan. Ang tawa baga daig pang nanalo sa loto. Ay talaga namang may pagsayaw pa. Sabi nga ng inay, pitasin ko pa daw yung isa. Kaso lang ay napansin kong mukhang hilaw pa ito. Kaya naman hindi ko na lang siya pinitas. At dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya naman napakarami ng bunga ng tanim ng inay. Kita niyo naman itong mga sili ay talagang hitik sa bunga. Wow! Kung bibili ka nga doon sa kanto ay 3-5 piso. Kaya naman napakalaking tulong nga kung may sarili kang tanim. Bukod nga sa hindi ka nabibili ay fresh na fresh mo pang siyang makukuha. Marami din palang bunga yung aming mga talong. Napakarami na nga naming nakuha dito. Kaya lamang tuwing mangunguha ka ay dapat sisilipin mo sa ilalim. Kasi kung minsan nakatago ang mga bunga, kung saan kasi tago doon sumisiksik. Lalo pat medyo masukal ang mga damo dahil hindi nga kami nakakapagtabas ng inay. Abat sumasalubong pa sa akin itong si Mano. Gusto pa atang matinola. Ay tumagutagukan at baka ikay aking mapaltok. At dahil nga medyo madilim ng ilaw dun sa kusina, ay dito na nga ako naghimay ng malunggay sa baba para namang kitang-kita ko kung may mga uod pa ba ito. What? Minsan kasi hindi na namin napapansin sa sobrang dilim ng mga ilaw. At kung ang inay pa ang makakita ay siguradong kikiligin yun sa takot. Ay ang pagkabait na bata, akala mo naman tunay na napakasipag. Habang ako'y naghihimay dyan, ay talagang ako'y inip na ay sobrang kasing napakadami. Ay lalo na siguro kung bibilangin ko yan isa-isa. Maya-maya nga, napansin kong meron akong nakitang isang uod. Ay sumasayaw pa doon sa mga dahon. Eh hindi ko pa nga mahuli, talaga namang napakailap. Buti na nga lang at wala ang inay. Pag nagkataon, siguradong talsik pati hinimay ko. Tinititigan ko pang mabuti, talaga naman nakikipagpatintero. Akala yata hindi ko siya mahuhuli. Maya-maya nga meron ako napansin sa isang sanga ng malunggay. Baluktot nga ito. Ngayon ko lang na-realize na meron din palang osteoporosis pa mga malunggay. Ano daw? Kung mapapansin nyo nga, may tira-tira pang dahon yung aking mga hinimay. Medyo magugulang na kasi kaya hindi ko na isinama. At yung iba naman ay madidilaw na. Sabi nga ng inay, huwag ko na daw isama ang magugulang. Kasi baka dumapait na ito kapag niluto na. At syempre, bago tayo magluto, ay for the linis muna ang person. Wow! Nanguha na nga pala ako ng kalamansi sa taniman ng inay. Hindi ko na nga din pala nabidyohan kasi ang hirap magbidyo. Eh kasi naman hindi ko makita yung standee ng cellphone. Hindi ko nga alam kung saan ko na ilagay. Alam nyo naman ako, medyo makakalimutin na. Kaya naman hirap na hirap ako sa pag-vlog ngayon. And handa ko na nga pala yung mga ingredients para sa gagamitin sa pagluluto. Ito nga po yung madalas lutuin ng inay nung sila'y nasa Bicol pa. Saktong-sakto nga at umuulan ngayon. Kaya masarap nga na may mainit na sabaw. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa lutong ito. Pero para siyang bulang-lang na may kalamansi. Kaya naman simulan na natin ang pagluluto. Sinimulan ko na nga ang pag-isa ng sibuyas at bawang. Pero sabi ng inay, pwede daw naman ito kahit bawang lang. Nasa sa inyo na nga daw kung lalagyan mo ito ng sibuyas. Nasa tingin ko nga ay okay na ang sibuyas at bawang ay dinagdagan ko na ng tubig. Depende din sa inyo kung gaano karami sabaw ang ilalagay nyo. Pero gusto ko kasi na marami sabaw kaya naman dinagdagan ko ito. At habang hinihintay ko nga itong kumulo, ay sinimulan ko ng hiwain ang mga kalamansi. May other option nga pala ng pagluluto nito. Pwede nyo siyang igisa at pwede din namang hindi. Kung hindi nyo siya igigisa, ay mas maiging bawang na lang ang ilagay nyo. Pero kung igigisa nyo ito, mas maiging may sibuyas ito. Hindi ko nga pala inilahat yung kalamansi dahil baka nga sumubra ang asim nito. Pero pag nagluluto kami kadalasan ay 10 piraso hanggang 15 piraso lang ang nilalagay namin. Kayo na din ang bahalang magtansya. Bago ko nga ihalo ang itlog, ay nilalagay ko muna ito sa isang lalagyan. Minsan kasi may bulok na nito. Kaya
Kaya naman chinecheck ko muna siya isa-isa. At pag kumulo na nga ito, pwede na nating ilagay ang itlog. Haluin lang natin siya ng bahagya para hindi mabasag ang mga pula nito. Mas gusto kasi namin na buo yung pula ng itlog. Pag kumulo na nga ito, pwede na nating ilagay ang malunggay. At imekos-mekos na nga natin siya ulit. At pag ganito yung itsura niya, hayaan lang natin siyang kumulo. Mas mabuti nga pala na pag nilagay nyo na yung itlog, timplahan nyo na siya ng mga pampalasa. Pag kumulo na nga ito, pwede nyo nang ilagay yung kalamansi. Haluin nyo lang siya ng kaunti at pwede nyo nang patayin ng apoy. Kapag kasi nasobrahan ng luto, pumapait ang kalamansi. At eto na nga, luto na. Yes! At pagkatapos nga namin kumain, syempre may panghimagas na. At syempre, tikiman time na. Sa mga hindi nga nakakilala ng prutas na ito, para lang po siyang santol, iluluwa nyo rin yung buto. Matamis din po siya at syempre, depende din po ito sa mga bunga nito. Abangan nyo ulit ang susunod kong vlog. Paalam mga kaukay!